Nais kong magpatuloy sa ating theme for this month. Ang theme natin, sino nakakaalam, for the month of October our theme is let's go on to maturity. Parang that's sort of a challenge sa bawat isa sa atin. Challenge maging ang aking sarili at individually sa bawat isa sa atin at ganun din sa corporately, so sa ating lahat. Let's go on to maturity. Ika nga ay parang lumago tayo. At nais ko lang umpisahan ang mensaheng ito sa pamamagitan ng ganito. I realized nung last week na parang we've talked about going on to maturity, the importance of spiritual maturity, ang kahalagahan na dapat tayo ay lumago sa Panginoon sapagkat maraming mga benepisyo ang paglagong spiritual. Amen. At nabanggit natin nung nakaraan na basically ang nabanggit natin is most of your problem will disappear only if you grow up spiritually. Amen. Maraming mga problema sa buhay natin, problema sa relationship natin, problema sa parang, bakit Lord ganito nararamdaman ko? Bakit Lord ganito ang buhay ko? Marami sa ating mga problema mai-eliminate, mawawala, magdi-disappear. Lamang kung tayo ay lumago spiritually. Sapagkat yun nga, maraming bagay na mararanasan tayo sa ating paglago. Makakakita tayo ng maraming bagay, mga bagong bagay ang marirealize natin once we grow up spiritually. At minsan, karamihan sa ating mga problema, kaya natin nararanasan, ay dahil sa tayo ay naging stuck at hindi tayo lumalago. Amen. Again, natalakay natin nung nakaraan that ang disenyo ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin ay lumago. In fact, ang disenyo ng Diyos sa bawat buhay, sa bawat bagay na merong buhay, right, ay lumago. Kapag ang isang bagay ay hindi lumago, ito ay nagiging sa halip na maging pagpapala. Kasi ang bawat buhay, ang bawat bagay na may buhay, ay dapat ito nagiging pagpapala. Nagsiserve ng purpose niya, may purpose. Amen. Pero kapag ang isang bagay na may buhay ay hindi lumago, sa halip na maging pagpapala, ito ay nagiging pinsala o nagiging problema. Amen. At babanggitin ko lang siguro na, well, we've talked about the importance of growing spiritually. Pero kung sa tingin ninyo, mga kapatid, baka iba sa inyo, parang ini-evaluate ninyo yung inyong sarili at sinasabi nyo, teka muna, parang ako, wala akong paglago At ganun, kaya siguro ganito ang nangyayari sa buhay ko. And then, nagkakaroon kayo yung condemnation creeps in, nagkikrip yung condemnation. Huwag po ninyong pagbigyan yung condemnation na yon. Amen? It's not from God. Amen. Condemnation, it's not from God. Conviction is from the Holy Spirit. Iko-convict ka niya ng banal na Espiritu, pero hindi ka niya, never ikang iko-condemn. So once na tayo nakakaramdam ng condemnation, that voice is not from the Lord. Amen. Babanggitin ko lang itong praise na ito that ang sabi ni Max Lucado, ang sabi niya, God loves you just the way you are, but He refuses to leave you that way. Mahal ka ng Diyos, saan ka man naroon. Anumang level mo, hindi ka man lumago. 10 years ago, ganyan ka pa rin. Sabi mo, hindi po, Pastor. No, amen. But just in case na 10 years ago, ganyan ka, ngayon ganyan ka pa rin, mahal ka pa rin ng Diyos. Amen. Mahal ka ng Diyos. God loves you just the way you are. But He refuses to leave you that way. Ayaw niya na manatili kang ganyan. He wants you to grow up into sonship, to be like Jesus. Kasi may purpose ka. Ang buhay mo ay hindi lamang putok sa buho, ika nga. You have a purpose to fulfill. And Christianity is about fulfilling that purpose. Christianity is not about going to church and then uwi. Balik sa church, uwi. Christianity is not about that. Christianity is about growing in God, growing in who you are, and growing to fulfill your purpose in God. Amen? There's so much na, utterances din na
nilabas ng Panginoon yesterday, but praise the Lord. Siguro banggitin ko lamang ito. Again, hindi ko na babasahin muna yung scripture natin. I want to go ahead. God's will for your life is to perfect you or to mature you. Ang word na perfect, mababasa natin, eventually siguro makikita din natin yung mga scriptures na yan, but God's will for your life is to perfect. Hindi yan siya, ibig sabihin na wala kang magiging kapintasan, perfecto, but God's will for your life is to perfect. Ang ibig sabihin yan, na word na perfect is to mature you, to make you fit unto good works. So yun yung nais ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin, hindi lang sa ilan. God doesn't want any one of His children to remain the same year after year. Ayaw ng Panginoon na tayo ay manatili lamang kung nasaan tayo year after year. 5 years ago, na ganito ang kalagayan natin sa buhay. 10 years ago, ganito pa rin ang kalagayan natin sa buhay. You know, it almost like it breaks the heart of God. Kung kayo, halimbawa, mga nanay na, tatay, may mga anak kayo, tapos meron kayong naging anak, tapos, look, you are expecting them to grow up. Amen. Nung babies pa sila, cute na cute kayo. Alright? Cute na cute ka. Pero halimbawa, imaginein mo, 5 years ago, ganyan pa rin siya. Mag-isip-isip ka na. Mag-alala ka na, siguro gagawin mo ang lahat na magagawa mo para dalhin siya sa doktor. Amen? Patingnan, kasi something's wrong someplace. Pero sasabihin mo ba na hindi kita mahal? Sasabihin nyo ba ng gano'n? No, of course not. Mahal na mahal mo, aalagaan mo. Right? Pero ayaw mo na manatili ng gano'n. But yun yung nais ng Panginoon sa buhay natin. Ulitin ko ulit. Ang nais ng Panginoon, it's good din na tayo ay pupunta sa church, but that's not God's will for your life. Pupunta ka lang ng church, you have to realize that merong purpose ang Diyos sa buhay mo. Ano ang purpose? Lumago ka. Kilalanin mo siya. You have come to know God. Grow up in your knowledge of Him. Kung totoong nakilala natin ang Panginoon, napakabuti mo. Amen. Napakabuti mo sa buhay ko, Panginoon. Nagpakilala ka sa akin. Nakilala ko ang iyong kabutihan sa pamamagitan ng katotohanan na binigay mo ang iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Panginoon, salamat sa katotohanan ito, sa pag-ibig mo sa akin. Kung kinakilala mo ang Diyos, then grow up in that relationship. Because Christianity, being a Christian, is not about knowing that you are going to heaven when you die. That's a good thing. Pero that's not all of Christianity. Amen. May susundan pa po ba ninyo ako? Yes. Amen. God wants us to grow up. God wants us to know Him more and more, deeper and deeper. Na maging exciting ang buhay. Think about that God has opened a way, a privilege. The greatest privilege that God has ever given mankind is the privilege of having a relationship with Him. We can have a relationship with the Creator God. Amen. Pero sa karamihan, Christianity is about church lang yan. Pagpunta lang yan sa church para maging malaya-laya din tayo sa ating mga guilt. No, Christianity is not about that. God wants us to grow up in our knowledge of Him. And then God wants us to grow up in the knowledge of who we are in Him. Amen. There's more to Christian life than just going to church. I pray, mga kapatid, I pray na ang bawat isa sa atin, ma-realize natin yun, na ang buhay natin ay tunay na makita natin ang kahalagahan ng buhay mo. That you are not just one of the crowd. Hindi pa huli ang lahat. O maring sinasabi natin na, matanda na po ako, okay na ako dito. No. God is in the business of equipping, perfecting, or maturing you to become the kind of person that He has called and He has created and called you to be in Christ Jesus. At binanggit din natin noong nakaraan, your spiritual growth is a serious matter to God. Amen. Ang paglago mong spiritual, kapatid, you know, ang puso ng pastor, ang puso ko, ang puso ng bawat pastor na tinawag ng Diyos is for us to grow up. Nakikita natin, alam nyo, it's hindi maganda sa pakiramdam kahit na sa pastor lang.
na nakikita niya halimbawa ang member niya na week after week, month after month, year after year, parang ganon lang din ang ganon. Ay hindi siya magandang pakiramdam. Amen. How much more ang Diyos sa buhay natin? Ang naalala ko na naman yung kwento na parang yung isang mananampalataya laging pumupunta sa harapan para ipanalangin, para sa pagpipray ni pastor, kada altar call ni pastor, lumalapit siya. At ang laging pinapanalangin, pastor, pag-pray mo po ako na alisin ng Panginoon ang mga sabot ng gagamba sa buhay ko. Kada linggo, punta na naman siya. Pagtawag ni pastor ng altar call, punta na naman siya, kapupunta lang ng linggo. Pastor, kapatid, anong pagpipray ko na naman sa iyo? Pastor, pag-pray niyo ako na alisin ng Panginoon ang mga sapot ng gagamba sa buhay ko. Pag-pray naman ni pastor. Na-realize na pastor, teka muna, bakit yung sapot ng gagamba ang gusto mong patayin? Patayin natin yung gagamba. Marami mga Kristiyano, gusto lang natin tanggalin ng sapot ng Panginoon sa buhay natin. Pero gusto naman natin, haalagaan naman natin yung gagamba. Pinapalaki pa. At dumadami pa ang mga gagamba. Pero yung church, para bang, Lord, tanggalin mo yung mga sapot ng gagamba sa buhay ko. Minsan, nakakatawa, pero ang kwentong yun ay para bang nagpapakita din ng ating mga picture ng mga mananampalataya. Kung tayo ay hindi lumalago, amen, at hindi tayo lumalago sa pagkaunawa natin sa kalooban ng Panginoon sa buhay natin at tayo ay nagpapasakop doon. So, ang isi-share ko sa inyo sa umagang ito ay tatagalogin ko na lang, papaano pinalalago at pinagtitibay ng Panginoon ang kanyang katawan. Right? Paano pinalalago? If spiritual growth, our maturity is importante sa Panginoon. It is a serious matter, ika nga, para sa Panginoon. Ang tanong ko, paano niya pinalalago at pinatitibay ang kanyang katawan? Paano? What are His methods? What are His tools? Or who are the agents, ika nga, na tinatawag? Or ano-ano ang kanyang ginagamit upang tayo ay pagpalaguin o pagtibayin? Mahalaga ito kasi dapat natin maunawaan yung kanyang mga tinatawag na God's perfecting tools or God equipping tools. Mahalaga na makita natin para makapagpasakop tayo sa kung ano ang ginagamit ng Panginoon sa buhay natin. Hindi ko napakahabaan pa at pakalaliman pa masyado, pero nais kong una, ang ibinigay sa atin ng Panginoon para tayo ay lumago, number 1, ay yung fivefold ministry gifts. Sabihin niya po natin, fivefold ministry gifts. Matatagpuan natin ito doon sa Efeso, chapter 4, babasahin ko sa inyo ang Ephesians chapter 4, 7 to 16, mula sa Mabuting Balita, Tagalog version. Ang sabi dito, ang bawat isa sa atin ay nakatanggap ng tanging kaloob. Ilan daw nakatanggap ng tanging kaloob? Bawat isa sa atin. So meron kang natatanging kaloob. Ibig sabihin yan, natatangi. Amen? Hindi katulad ng kung ano ang sa iba. Maaring katulad sila halimbawa, pagtugtog ng gitara, pagpangangaral, pero natatangi siyang kaloob. Natatangi sa'yo. Katulad na nabanggit ko kahapon halimbawa, lahat tayo ay merong mga fingers. Amen? Pare-parehas tayo na merong mga fingers. Pero iba't iba ang ating mga fingerprints. So lahat tayo merong mga daliri, pero iba-iba ang imprenta ng fingerprints natin. Iba-iba. So maaaring tayo ay pare-parehas tayo nagsasalita, nangangaral, pare-parehas tayo tumutugtog. Pero the way you do it, the anointing of God in your life is different. Amen. Ang bawat isa sa atin ay nakatanggap ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. So si Jesus ang nagbigay nito. Ganito ang sinasabi ng kautusan nang umakyat siya sa kalangitan. Nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga, ano yung next word? Kaloob sa mga tao. Verse 9, anong ibig sabihin ng umakyat siya? Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya sa kailalimang bahagi ng lupa. Right? Ang bumaba, verse 10, ang bumaba
ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang buong sangnilikha. Hindi ko nalaliman pa yung pagbaba sa bahagi ng lupa. Iiwanan ko muna yan sa inyo sa ngayon. At binigyan niya ang ilan, kasi tayong lahat ay merong mga natatanging kaloob, amen, na binigay nung kanyang. Kaya ang tawag dito sa fivefold ministry gifts, sila yung tinatawag na the ascension gifts. When He ascended on high, He led captivity captives and He gave gifts to men. Gifts. Everybody say gifts. Yung gift na yan sa Greek ay domata. At yung gift na yan, pinaliwanag niya dito sa verse 11. Ito yung mga kaloob na yon. At binigyan niya ang ilan ng kaloob, gift, upang maging apostol, ang iba na may propeta, ang iba ebanghelista, at ang iba ay mga pastor at guro. Ay, fivefold ministry gifts sila. Apostle, yun yung reference dyan. So ano ang ginagamit ng Panginoon sa pagpapalago sa atin? The fivefold ministry gifts. Apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Ang sabi dito, verse 12, ginawa niya ito. Ang alin ang ginawa niya? Binigay niya ang mga kaloob na ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang. So bakit niya ibinigay ang kaloob sa apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers? Ang responsibility nila ay ihanda ang lahat ng mga hinirang. Ihanda ang lahat ng mga mananampalataya. Ihanda sila. Ang mga ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang upang maging matatag ang katawan ni Kristo. Verse 13, hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos. So nais ng Diyos na magkaroon tayo ng unity in the Spirit at unity ng pagkakilala natin sa anak ng Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. At maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. So yun yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Amen. Maging ganap ang ating pagkatao kung papaanong si Kristo ay ganap. Amen. So nais niya tayong dalhin doon. Kaya binabanggit natin na ayaw tayong manatili lamang ng Panginoon. Ayaw niyang manatili tayo na taon-taon, ganun pa din tayo, taon-taon. Kasi nais niya tayong lumago at maging kawangis o katulad ng ating Panginoong Hesus. Nais niya tayong maging pagpapala sa mundong ito. Kung papaanong lumakad sa mundong ito ang Panginoong Hesus na siya ay naging pagpapala. Kung papaanong ang Panginoong Hesus ay finulfill niya yung kanyang purpose sa mundong ito. Amen. Hindi tayo magiging katulad as in ni Jesus, nag-iisa lang yung Son of God, but the way He lived His life. Amen. Kung paano siya nagmahal, kung paano siya nangaral, kung paano siya nag-depend sa Diyos, sa Ama, kung paano siya lumakad sa mundong ito na walang kinikilala, ang dependence niya ay sa Diyos lamang. Nung sinabi niyang, I have come down from heaven not to do my own will, but the will of Him who sent me. Amen. Ang sabi ng Panginoon, I in myself can do nothing. Sabi ng Panginoon, sa buhay natin, nais ng Panginoon na dumating tayo doon sa area o sa ganap na pagkataong yon na kung saan ang dependence natin ay nasa Diyos at wala sa ating sarili. Amen. Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad ng mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maliligaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. You know, meron talaga mga tao sa kapanahunan natin sa ngayon. Sasabihin ko sa inyo, meron sa mundong ginagalawan natin sa generation na ito, meron talaga mga nangangaral para lamang sa kanilang sariling gana. So tinitwist nila ang katotohanan para lamang sila makakuha ng tao na tagasunod upang hindi talaga katotohanan, hindi pagpapalago ang nais kundi pang sariling kagustuhan. Pandaraya, ika nga. Sa halip sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo ay dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. 16, sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga kasukasuan na mula rin sa Kanya at kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang ilan? Ang bawat bahagi.
Lumalaki ang katawan at pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. So yun yung nais ng Panginoon na mangyari. And I pray sa bawat isa sa ating naririto na makita natin kung paano gumagawa ang Diyos at kung ano yung ang kahalagahan ng pagpapasakop sa method ng Panginoon para sa buhay natin upang tayo ay lumago at sa pamagitan ng pag-ibig ay lumalakad tayo. Amen? Nagmamahalan tayo sa isa't isa, walang awayan, walang sigalutan, right? Walang inggitan, walang pag-harbor ng galit. Amen? God's will for your life is to perfect you. At paano tayo pinapalagoan ng Panginoon? Ulitin ko ulit sa pamagitan ng fivefold ministry gift. Tingnan natin ito, Matthew chapter 16 verse 18. Matthew 16:18 sa New King James Bible, ang sabi dito, na I also, sabi ng ating Panginoong Jesus, ito yung panahon na kung saan sinabi niya, sino ako? Sabi niya sa kanyang mga alagad, sino ako? Sabi ng tao, sino daw ako? So sumagot ang ilan ay sumagot na, kayo daw po si ganito, kayo daw po si ganito. Pero tinanong niya eventually, sabi niya, kayo naman, sino ako para sa inyo? Kasi mahalaga yon ang pagkakilala nating personal sa Panginoon. Sumagot si Simon Pedro at sinabi niya, you are the Christ, the Son of the living God. Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Kaya sinabi niya sa verse 18, and I say to you that you are Peter. Ikaw si Pedro, and on this rock, I will build my church. And the gates of Hades, hell yan siya, and the gates of Hades shall not prevail against it. Matthew 16:18 sa Tagalog, at sinasabi ko naman sa inyo, ikaw ay Pedro, or maliit na bato. At sa ibabaw ng batong ito, ay itatayo ko. Ang batong dyan ay hindi si Pedro. Kung titignan niyo yung Petra, which is Peter, maliit na bato yan. Pero yung rock dyan, kung titignan niyo sa Greek, iba yan siya, hindi yan Greek. Ang Greek dyan sa batong ito na tinutukoy niya ay malaking bato, boulder. Yan yung bato na kung saan sinabi ni Peter na you are the Christ, the Son of the living God. Yun yung bato na tinutukoy niya. Sa pamagitan ng batong yan, ng pagkakilala mo sa akin, diyan ko itatayo ang aking iglesia. Kasi tinatayo tayo ng Panginoon sa bawat bato ng Revelation. Amen? At ang bawat isa sa atin ay tinatatag ng Panginoon doon sa batong yon ng pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. But sabi ng Panginoon, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades, hindi lamang isang pintuan, mga pintuan ng Hades, ay hindi makapananaig o hindi magsisipanaig laban sa Kanya. It was He who gave some to be apostles, prophets, evangelists, some pastors and teachers to prepare God's people for the works of service so that the body of Christ may be built up. As sinabi ni Jesus doon sa Matthew 16:18, kung nasusundan pa ninyo ako, I will build my church. Sino daw? I will build my church. I will. Pero sa Ephesians chapter 4:11, when He ascended on high, kaya ascension gift, nung siya ay umakyat sa taas, nagbigay siya ng mga kaloob. Anong kaloob? Apostles, prophet, evangelists, pastors, and teachers for the equipping of the saints, for the building up of the body of Christ. Sabi niya, ako ang magtatayo ng aking iglesia. Ako ang magpapatatag sa aking iglesia. Subalit nagbigay siya ng fivefold ministry gifts na siyang gagamitin niya sa pagpapalago, papagtibay, at pagbibuild ng kanyang iglesia. Nasusundan pa po ba ninyo ako? But yung church na sinabi niya, I will build my church. Everybody say church. Well, again, ang church sa Greek ay ecclesia. Hindi ito yung building na binubuo ng mga bricks o bato. Ecclesia. I will build my church. The church is people. Tao ang bumubuo sa church. Nung sinabi ni Jesus, I will build my church.
So, ang ibig sabihin niya, I will build my people. Ecclesia, the church is not the building. The church is the people of God. The called out ones. Mga tinawag, mga hinirang. Ecclesia, the body of Christ, tayo yon. Kapag sinabi ng Panginoong Jesus, I will build my church. Ibig ba sabihin ng Panginoon, siya yung magtatayo, siya yung maglalagay ng hollow blocks? No. It's the people of God. I will build my church. Pero paano niya gagamitin? Paano niya gagawin ang pagbibuild ng kanyang church? Una na, ito yung kanyang binigay. And it was He who gave some to be apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers for the equipping of the saints, for the building up of the body of Christ. So that, right? Upang tayong lahat ay lumago. Hindi na tayo maging children, tossed to and fro. Spiritual growth is a process of walking with God. Hindi siya kaalaman na ipinapasa lang. Hindi siya isang bagay na nabibili sa SM. Ang paglagong spiritual ay proseso ng paglakad kasama ng Diyos. You grow in your personal relationship with Him. Amen. At hindi makukopya ang lakad mo kay Lord, hindi siya nakukopya. Kung papaanong ako ay lalakad sa Panginoon at ikaw ay lalakad sa Panginoon, hindi magkaparehas. Ang dealing ng Panginoon sa akin ayon sa pagkatawag ko ay iba kaysa sa'yo. Amen. At doon ako lalago sa pagkilala sa Panginoon. Iba-iba ang experiences ko. Amen. Generally speaking, ang pamamaraan ng Diyos ay pare-parehas sa pagpapalago. Pero yung paglakad natin by experience ay iba-iba. Hindi siya na ipapasa. Sana may papasa ko lang sa mga anak ko. Sana meron lang akong injection na ito. Kukunin ko dito. Shhh! Ipapasa ko sa mga anak ko at para makita ko din sila kung paano nila nakikita ang pagkakita ko sa buhay. It's not that. It's a process of walking with God that you come to know. Doon ka magtitibay. Doon ka titibay sa pananampalatayang yon. Kasi kung by injection lang yan, pag naubos, anong gagawin mo? Kuha ka na naman. Inject ka na naman. Amen po ba? Nais ng Panginoon na lumago tayo because Christianity is not a religion. Christianity is a relationship. Tignan natin yung isisingit ko dito yung characteristic of spiritual immaturity. Bago natin talakayin pa ng further yung kanina. Singitan lang natin. Marks of spiritual immaturity. Characteristics of babies muna. Tingnan natin yung characteristic ng babies. Characteristics of babies. Babies are carnal. Makalaman, fleshly, ika nga, itong laman ang umiiral or ang nagdo-dominate. Babies are carnal. Continued strife, envy, and divisions are all signs of spiritual immaturity. Babies can't handle much. Ang babies, they can't handle much. Hindi mo sila mapagkakatiwalaan ng marami, right? Halimbawa, is the message really too strong or are you still a baby? Ang babies pa hindi nakaka-handle ng mga mabibigat na teaching. Hindi nakaka-handle ng mga meaty na teaching. Minsan marinig nyo, haba naman, lalim naman. Malalim ba talaga o medyo kailangan mo lang lumago? Praise the Lord. Babies expect someone else to do everything for them. Yung mga babies, inaasahan nila, di ba? Wala silang responsibilidad. Gawin mo para sa akin yan. Right? Pakainin mo, right? Timplahan mo ng gatas, o kaya pagka lumaki-laki na, pwede mo na subuan, pero subo. Luto mo ako pagkain, timpla mo ako gatas. Babies are touchy. The least things make them cry. So konting minsan pagka touchy, hindi mo kumbaga mapagsabihan na next time gawin mo ang ginagawa mo ng ganito. Right? Ganito ang gawin mo. Wag mong gawin 'yan. Ganito ang gawin mo. Right? Wag ganyan. Wag ganyan ka magpaawit. Ganito. Minsan ang mga hindi pa malalago,
Na-offend. Amen. Touchy. Minsan nga sa church, hindi po ba, mayroong mga pagkakataon na hindi mo lang makapayan? Na-offend na. Babies are also fussy. They will let you know about anything that makes them uncomfortable or they don't like. Yung mga bagay na hindi nila gusto. Babies are picky. They only want to do what they feel like doing at the moment. Kung ayaw na nilang gawin, halimbawa, ayaw na nila. Kaya mga babies, of course, hindi mo mapagkakatiwalaan ng ministry. Kasi kung ano lang ang gusto nila. Amen. Paano kung bigyan mo sila ng, alam mo na matitrain sila doon, pero ayaw nilang gawin? Right? So, hindi sila lalago pagka ganon. Babies are selfish and petty. Mga makasarili. Their main focus is their own personal happiness. Sila lang ang focus nila. Pagka hindi pa malago ang isang Kristiyano o isang tao, puro ako yan. Right? Walang pag-iisip ng paano magiging pagpapala. Ang taong mga mature, nag-iisip na kung paano sila magiging pagpapala sa iba. Hindi na lamang puro ang kanilang sarili. Have you ever dealt with a spiritual child in 20, 30, 50-year-old baby? Merong mga ganon. Merong 30-year-old baby sa church. Merong mga 50-year-old baby. Ibig sabihin, 50-year-old na baby pa. Talakayin natin yung youth. Characteristics of youth. So baby, nakita na natin. Characteristics of youth. Youth are preoccupied. Ang mga kabataan naman, mga youth, preoccupied. Parang lahat. They're everywhere. Not paying attention when they should. Youth don't understand what's truly valuable. Ang mga bata, hindi pa nila makita kung ano talaga yung tunay na mahalaga. Marami silang gustong gawin. Gusto kong maging sikat na singer. Gusto kong maging sikat na artista. Ang dami nilang gusto. Pero hindi nila makita ang tunay na halaga ng buhay. Para bang ang picture niyan ay laging nakikita ko na parang kasi ang donkey mahilig sa carrots. Para bang ang donkey ay nilalagyan mo ng carrots sa unahan hanggang sa ano mo siya, lulure mo yung donkey papunta doon sa kung gusto niya, saan mo gustong pumunta. Hanggang pag nakarating na doon sa pupuntahan mo sa kanya, pagpakain mo sa carrots, yung pala plastic. Right? Hindi alam ng donkey. Akala niya, sunod-sunod siya. Akala niya tunay na carrots. Pagdating doon, hindi pala tunay na carrots. So sa buhay ng tao, minsan ganyan din. Nilulure tayo away ng katanyagan, pera, edukasyon, or career, or ano man ang nais na maabot natin sa buhay. Pero ito ay iniisip natin at akala natin ito ang makakapagbigay ng tunay na purpose and meaning ng buhay, subalit hindi pala. At the end of the day, ito pala ay fake. Real valuable na mga bagay ay nasa Diyos. So mga kabataan, huwag na ninyong hintayin. Ay, hindi ko sinasabi na huwag kayong mag-pursue ng anumang bagay sa mundong ito. Okay? Mag-pursue kayo ng career, mag-pursue kayo, but you have to unahin natin, i-prioritize natin yung ating relationship sa Panginoon. At doon kayo i-guide ng Panginoon kung ano yung mga tunay na bagay. Makikita ninyo. Youth are impulsive and impatient. Youth have problem accepting responsibility. So meron din, gusto din nila, they want to try to accept responsibility. Pero kapag bata ka, meron parang problema dyan. Kasi nga, they are preoccupied. They are all over the place. Hindi makapag-focus ang youth. Hindi nila alam kung anong tunay na valuable. Kaya, youth have problem accepting responsibility. Amen. Pero, ang kagandahan dyan na kahit tayo ay bata, we can grow up. Or tayo ay youth, we can grow up. Youth have problem with rebellion. Ang mga kabataan, parang ayaw nila ng authority. Youth have problems with pride. They overestimate their own abilities. Ang exhortation natin sa mga youth, ganito. I-exhort ko ulit youth sa ating kabataan. 1 Timothy chapter 4, verse 12. Let no one despise your youth, but be an example to all the believers in word, in conduct, in love, in spirit, in faith, and in purity. Sa Amplified Classic, ang sabi niya, let no one despise or think less of you because of your youth.
but be an example, pattern for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Yun yung exhortation ko sa ating mga kabataan. But let's all grow up spiritually. So, you are the body of Christ because the body of Christ is people. And God has appointed this in the church. First, apostles. Second, prophets. Third, teachers. After that, miracles. Then, gifts of healings, helps, administration, varieties of tongues. Pero ito yung sinet up niya. And God has appointed this in the church because the church are people. Pero titignan natin yung 12:18. But now, God has set the members, each one of them, how many of them? Each one of them in the body, just as He pleased. Kung paano niya ninais, nilagay niya ang bawat isa sa katawan. Nilagyan niya ng mga kaloob ang bawat isa sa katawan. Amen. At nagbigay siya, it was He, sabi ni Jesus, I will build my church. The people, you are the people of God. At sinabi niya, when He ascended on high, He gave some to be apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers, for the equipping of the saints, for the work of the ministry, for the edifying or building up of the body of Christ. It was He who has appointed this in the church. Subalit, ang stationary dyan na ginagawa ng Panginoon para magpalago sa iglesia ay yung tinatawag nating mga pastor. So ang pamamaraan ng Panginoon sa pagpapalago sa atin ay pagbibigay sa atin, padadaliin ko na lamang, pagbibigay sa atin ng ating pastor. Pagbibigay sa atin ng pastor. Ang paraan ng Diyos sa pagpapalago sa iyo ay pagbibigay sa iyo ng pastor mo. Tatanungin ko kayo as early as this, alam mo ba kung sino ang pastor mo? Hindi lang yung tinatawag mong pastor. Amen. Pero yung binibigyan mo ng authority sa buhay mo na nagpapastor sa'yo. Iba yon. Kasi pwede kang merong sabihing, pastor. Ay? Pwede kang pumunta ng church at sabihin, good morning, pastor. Pero iba yung kinikilala mo na pastor na ito yung pastor ko na hinirang ng Diyos para sa akin. Amen. Na binigay ng Diyos para sa akin bilang isang kaloob. Amen. Na magpapalago sa akin, magtitrain sa akin hanggang ako ay lumago at dumating doon sa point na ako din naman ay malago sa Panginoon at magagamit ako sa loob ng iglesia, magagamit ako ng Panginoon upang ang iglesia ay magtibay, maging pagpapala ako. Iba yon. Jeremiah chapter 3 verse 15. Sabi ng Panginoon, and I will give you, ang kausap niya dito ay kanyang bayan, I will give you shepherds according to my heart. Bibigyan ko kayo, ang kausap niya yung kanyang bayan. Kung sinabi ng Panginoon, I will build my church. Sabi ni Jesus, di ba? Ang sabi ng Panginoon, I will give you shepherds according to my heart, who will feed you with what? Knowledge and understanding. Bibigyan ko kayo ng mga pastor na mag-feed sa inyo ng knowledge and understanding. Jeremiah 23 verse 4, I will set up, yung word na set up dyan, I will appoint shepherds over my people who will feed them. Anong i-feed niya? Knowledge and understanding. Amen. At kapag ganyan ang nangyari, anong mangyayari sa mga tupa? They shall fear no more, nor shall be dismayed, nor shall they be lacking, says the Lord. Yan yung isang kagandahan na kung ikaw ay merong pastor na inappoint ng Diyos sa buhay mo. Hindi ka takot, amen, hindi ka dismayed, at hindi ka nagkukulang. Amen po ba? Yun yung kahalagahan nang meron kang, ang Diyos ay merong inappoint sa'yo kasi ito yung method ng Diyos. Method niya, ito yung kanyang pamamaraan sa pagpapalago sa atin, sa pagprotect sa atin, sa pagpapatibay sa atin, sa pagpapalago sa atin. Isa sa kanyang pamamaraan ay ang pagbibigay sa atin ng ating pastor, hindi lang church. Amen.
Pag tinanong ka halimbawa, sino ang pastor mo? Right? Ang sagot mo dapat, dito ako nag-church. Halimbawa, hindi mo pwedeng sabihin, may nagtanong sa'yo, sino ang pastor mo? Sabihin mo, sa New Life ako nag-church. Hindi. Sino ang pastor mo? Right? Nag-church ako sa New Life, born again ako. Ang tanong, sino ang pastor mo? Pag sinabi mo halimbawa, kung sino ang pastor nila, si pastor halimbawa, pag tinanong, pag sinabi mo, si pastor ganito, ang tanong, kilala ka ba ng pastor niya na yan? Personally ka bang kilala niya? Kasi meron tayong matatawag na pastor na hindi naman talaga nagpapastor sa atin. So ang tanong ngayon sa atin, tatanungin ko kayo as gentle as I can. Sapagkat ang nais natin, let's grow up spiritually. Hindi lang ito para sa In Christ Ministries. Nais natin ang body of Christ ay ma-equip ng knowledge of understanding. Hindi ko ito sinasabi sa inyo sa anumang kadahilanan na upang kayo ay kuhanin dito na ako yung maging pastor ninyo. Subalit, ang nais ko na maintindihan natin ang pamamaraan ng Diyos sa pagpapatibay, pagpapalago sa atin, upang kung saan man tayo dalhin ng Panginoon, alam natin ang pamamaraan niya. Amen. Na kung halimbawa sabihin ninyo sa akin, o hindi sa akin, when you get before the Lord, kasi yun yung dapat na itatanong mo, Panginoon, sino ang pastor ko? Mahalagang bagay na dapat ma-address mo yan sa'yo. Kasi yan yung pamamaraan ng Diyos na palaguin ka. Hindi ka lang maging relihiyoso. Kung wala kang pastor, magiging relihiyoso ka lang. Pupunta ka atin sa ganitong church, sinasabi mo na born again ka, nag-church ka sa ganito, may pastor doon, sinasabi mo ding pastor mo. Amen. Pero pagdating sa plano ng Diyos at disenyo ng Diyos sa pagpapalago sa buhay mo, hindi mangyayari yan hanggat hindi mo nare-recognize kung sino ang pastor na ibinigay ng Diyos sa buhay mo, na mapapasakupan mo, na pakikinggan mo ang boses, na magpapailalim ka at magpapatrain, hindi ka pa rin lalago. Amen. Nasusundan po ba ninyo ako? Hindi din pwedeng sabihin mo na ang pastor ko ay si ganito at si ganito. At si ganito. At si ganito. Hindi rin pwede. Sapagkat bibigyan ka ng Panginoon ng pastor mo. Isa. Amen. Maaring may ibang mga pastor that can speak to your life, of course. Pero alam mo kung sino ang pastor mo. God-appointed leader and pastor over your life. Ngayon, tatanungin ko kayo, sino ang pastor ninyo? Medyo matagal-tagal na rin ako sa ministry at ang isa sa parang nagbabother sa akin when it comes to churches sa panahon natin ngayon is parang I see churches and I see Christians na hindi well taught. Kaya maraming mga tinatawag na Kristiyano sa ngayon, relihiyoso lang talaga, religious. Pumupunta lang sa church ni parang, yun, katulad ng binabanggit ko sa inyo, na wala silang kilalang pastor, hindi napapahalagahan yung assembly katulad nito, hindi napapahalagahan yung sa kalagitnaan natin yung honor for the word. Pero you come to many churches, for example, na punta lang. Tapos hindi natin alam, hindi pinapahalagahan ng salita ng Diyos. Basta at least nakapag-church. Amen. At ang buhay magiging cycle lang. Sinatawag natin ang ating sarili na Kristiyano, pero are you growing spiritually? Or are you just being religious? Kaya ang Kristiyano sa ating kapanahunan sa ngayon I don't like this very much na sabihin, pero we're not making much of an impact in our generation. Kasi parang relihiyoso lang tayo. Hindi tayo properly trained. Some people trying to learn without the fivefold ministry gifts. And they don't learn
well and they don't learn properly. Some Christians, actually, some people or some Christians are trying to learn without the fivefold ministry. Kasi hindi nila alam. Particular na lang doon sa pastor. Ang papel ng pastor na ginagampanan sa buhay natin. Hindi natin alam. Kaya, they don't learn well. Napalago sila doon lamang sa traditional na setup na church kung paano nila nakilala. Lumaki sila sa church. Bata pa sila, dinadala na sila ng nanay nila, tiya nila sa church. Lumaki sila doon sa church. Kaya doon na sila sa church. Amen. At kapag halimbawa umalis sa church at pinulpil yung purpose ng Panginoon sa buhay natin, iba na yung parang nasi-stir up mo. Naunawaan po ba ninyo ako? But again, some people are trying to learn without the fivefold ministry gift. And I pray sa bawat isa sa atin. Kaya ako tinuturo ito sa atin para matulungan tayong lumago at maging tama ang ating upbringing sa ating pagiging Kristiyano. Kung saan man tayo dalhin ng Panginoon, halimbawa, alam natin, kung halimbawa sa ibang church, halimbawa sinabi ninyo at pinag-pray ninyo halimbawa at sinabi ng Panginoon, ito yung pastor mo, hindi si Pastor Felix. Right? Halimbawa lang po. Right? Go ahead. Pumunta ka doon sa kung sino ang sinabi ng Panginoon sa iyo na magpastor sa iyo kasi siya yung appointed pastor over your life. But you have to come before the Lord and pray about it. Amen? That way, magiging tama yung upbringing natin. Amen po ba? Hindi tayo nagiging parang nagkukos ng division sa church, parang hindi tayo nagkukos ng parang problema sa church kasi hindi mo alam ang tamang lugar mo, ang tamang pwesto mo. Amen? Kasi kung alam natin, halimbawa dito sa atin, and we're closing, dito sa atin, halimbawa, if you know, and you know that this is your church, and I am your pastor, halimbawa na binigay ng Panginoon sa inyo, to pastor over you, a God-appointed leader over your life, to bring you to your spiritual growth, to bring you to a place where you can na malakaran mo naman ang tawag ng Panginoon sa buhay mo, then you have to submit. Amen. And don't speak against your pastor. Amen. Kung hindi naman ako, honestly, kung tinawag ka ng Panginoon sa iba, halimbawa, be there, be submissive, support your pastor, never speak against your pastor. And be submissive, help your pastor fulfill the call of God on his life.